Siyempre, alam mo, ang pan natin, titignan natin yung safety ng mga bata. Kaya nasa pan na rin yan, nasa magulang, kung papapasukin, alam naman nila yung kondisyon ng kanilang komunidad. Okay. Good luck po sa ating lahat. Asek, good morning po. Maraming salamat, Pengigan. Good morning. DepEd Assistant Secretary Jesus Mateo. Dahil tuloy nga po naging pagbuhos ng ulan itong mga nagdaang araw, baha pa rin nga sa ilang parte ng Camanaba area. Kabilang dyan ang Dampalit Elementary School sa Malabon. At naroon po si Ma'am Lala Roque. Ma'am Lala, good morning. Good morning, Clavio Arnold. Present. Arnold. Maganda naman first day of class, present ka. At dito sa Dampalit, marami na rin present Meron ng mga 6 na estudyante tayong namataan. Pero yan nga, kagaya na banggit mo, ang binabantayan nila ngayon, yung pagbaha. Kasi kilala tong Dampalit Elementary School. Sa umulan man o humindi, lagi na lang silang lubog sa tubig. Baha. Ito, nasa ankle deep, yung nakikita natin ngayon sa ating monitoring. At may nakausap tayo dito, si Nanay Rowena, hinatid niya yung kanyang mga anak. Sabi ko nga, kung may dala ba kayong bota, sanay na daw sila. Kaya ang gagawin nila, dahil sinabi rin ng Pag-asa kanina, na maaaring umulan ngayong umaga, susunduin na lamang daw nila at kakargahin ang kanyang 2 anak. Siyempre, yung mga estudyante rin dito, hindi na rin kinalimutang dalhin ang kanilang payong dahil nga sa inaasahang pagbuhos ng ulan ngayong umaga. Dito sa Dampalit Elementary School, sa first shift pa lang sa umaga, ay meron tayong inaasahang 240 students na papasok. Ang pinakamaraming populasyon daw dito ay yung mga grade 1, nasa 150 students. At yung classroom ngayon dito, dahil nga laging binabaha, yung luma, kinukumpuni na. Meron ng bagong building na katabi lamang na ginagawa, pero hindi pa tapos. Ang classrooms lang na gumagana ngayon ay 6 imbis na 8. Tig-3. Mula dun sa luma ay 3 at dito sa bago, 3. Pero maganda naman ang kanilang ratio, nasa 38 to 45 students per classroom. At yung shift nila ngayon, 6 to 12 at mamayang tanghali naman, 12 to 6 p.m. Kaya, Igan, bukod sa pag-monitor natin kung ano ba ang magiging reaksyon at yung excitement ng mga bata sa first day of classes, babantayin din natin ang posibleng pagbuhos ng ulan at paano ba ang gagawin ng pamunuan ng eskwelahan sa mga papasok ngayong umagang ito dito sa Dampalit Elementary School. Igan? Maraming salamat, Lala Roque. Samantala, paalala naman po sa mga jeepney driver, huwag pong kalimutang bigyan ng 20% discount sa pasahe ang mga estudyante. Maging sa mga bus at taxi, dapat din daw bigyan ng diskwento ang mga mag-aaral. Ang mga hindi susunod sa unang pagkakataon, maaari hong patawan ng multang 2,000 piso. Sa ikalawang pagkakataon naman, mahuli kayong hindi nagbibigay ng students fair discount, posibleng masuspindi na ng 60 araw ang prangkisa at multa ng 3,000 piso. At kapag talagang matigas pa rin ang mga ulo ng mga mamang driver na yan, maaari na ho talagang tuluyang makansela ang inyong prangkisa kapag hindi pa rin kayo nagbigay ng diskwento sa mga estudyante. Ang hirap niya na nagtumatanggap ng bayad, nagsusukli, tinitingnan ng ID ng estudyante. Yes, dapat may proof ka, di ba? Or siguro naka-uniform. Tapos yung 20% discount, so kailangan yung math mo maganda, di ba? Yes. Good luck po sa inyo, mga mamang jeepney driver. Magaling ang mga yan. Oo, sa bagay. Sa bagay. Kabisado na nila yan. Alam nga nila kung saan ka sumakay eh. Correct. At saka bakit magkano yung fare mo. At aminado naman po ang maraming guro na hindi pa sila handa sa pagbabalik eskwela, lalo na sa ipapatupad ng K-12 program ng Department of Education. Ayon sa ilang guro na nakausap ng GMA News, hindi raw sapat ang training nila para sa bagong sistema. Nangangapa pa raw sila dahil instruction modules lang ay binigay sa kanila ng DepEd. At ang masakla pa ay katatanggap pa lang daw nila nito. Maging ang ilang magulang ng incoming high school freshmen, problemado rin dahil panibagong pasanin daw ang dagdag na 2 taon. Tingin naman ng Manila Public School Teachers Association sa bagong curriculum, hilaw pa at wala raw malinaw na direksyon. At bago raw sana ito ipatupad, ay tugunan daw muna ang karaniwan ng problema sa edukasyon. Ang DepEd naman, sinigurong dadaan sa masusing training ang mga guro bago raw ang full implementation sa 2016. Bagamat may ilang eskwelahan ang magsasagawa ng pilot implementation sa grade 11 ngayong taon. Ang paghahanda ng DepEd sa school year 2012-2013, bubusisiin mamaya sa talakayan with Igan. Makakapanayam natin si DepEd Secretary Brother Armin Luistro. Maaari na po kayo makibahagi sa aming talakayan. Mag-post ng inyong mga tanong o opinion sa Facebook page ng Unang Hirit, facebook.com/unanghirit o sa pamamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Gamitin lamang ang hashtag na Unang Hirit sa inyong tweets. Yan, pwede na huminga. Oo nga, dami nun magandang usapan yan mamaya kasi maraming pa rin, syempre dahil bago yung programa, parang ayaw agad nila, di ba? Tsaka marami pang nalilito. Oo, kawawa din yung teachers, papasok sila na feeling nila hindi sila handa. Equipped, Marami nga daw, pati yung mga estudyante, syempre, at saka yung mga magulang, di ba? Parang mga sinasabi nila,
ang daming problema pang kailangan i-address. Yes. Like classrooms, yung mga Oo, silya, tama. diba? Ito talaga ang pinakalayo ng programa. Ihanda yung generation ngayon. Kasi di ba pag nag-a-apply ka ng trabaho, ano tapos mo? High school lang Oh, po. yes. Binabago na yun. Oo. Correct. Na kahit graduate ka na ng high school Oo. at hindi mo kaya magpatuloy ng kolehiyo, pwede ka na isabak sa trabaho. Totoo yun. Kasi sa Amerika, gano'n naman Oo, diba? yes. Meron silang Nasa option. tamang edad ka na. Tama. At equipped na sila kumbaga dahil napuna Skill. nila. Tayo na nga lang daw naman talaga dito sa bansa natin. And ang two ano? other countries na African countries yes. ang 10-year program. Tsaka ang pinakamaganda din sa programang ito, mamaya tatalakayin natin yan, ulitin lang natin kasi masyado ang gusto na ng magulang, makatapos ang kanilang mga anak. Totoo. At naghanap sila, ano ba ang mura? Aha. Pero pagkatapos, walang trabaho. Investment kasi yan. So ito, inaayos kasi makapagtapos ka man ng trabaho at makapagtapos ka man ng pag-aaral, sabi naman ng mga may-ari ng kumpanya, hindi yan ang hinahanap namin eh. At saka may Di ba? kulang, di ba? May kulang. Oo. Kaya ito, naghahanap ngayon tayo ng mga bagong produktong estudyante, ayan na, yung talagang pangangailangan ng industriya. correct. Kasi dati, blue-collar job, sinasabi parang, blue-collar lang. Pero yun ang malaki siyang Totoo, sweldo. sa ibang bansa. Kumpara doon sa mga, natapos ka nga sa mga kolehiyo, pero ang sweldo mo, ganun din Saka, basic I lang think ngayon ang pinagtutuunan nila yung talagang pagmamatch nga ng courses. Oo. Even yung sa bandang, ito palang high school, parang magbibigay na sila ng mga options para dun sa... May parang options for vocational For courses. vocational courses. May junior Oo. high school Kailangan and natin senior yan. high school. Kailangan. Right. Braso talaga sa industriya. Pero mo, mag-a-apply ka, sabihin sa'yo ng employer, naku, overqualified ka kasi ang kurso mo ganito eh. Pero ikaw naman, bilang gusto mo lang Gusto makahanap mo ng lang trabaho, makatapos. okay lang yan sa Kita ka, akin. kikita ka. Oo, okay lang. Okay, tingnan naman natin ang pinagbuhatan Pasig City na nandun po ngayon si Mab Gonzales para bantayan. Ito rin pagbubukas ng klase dyan si Ilugin Elementary School. Okay, Mab, kamusta dyan sa Ilugin Elementary School? Go ahead, Igan, Mab. present. Igan, present din nga tayo mula dito sa Ilugin Elementary School sa Pinagbuhatan, Pasig City. Inaasahang mga nasa 400 estudyante ang darating dito ngayong umaga para sa unang araw ng klase. At ngayon nga meron na tayong namataan na siguro mga nasa 30 ang estudyante at marami-rami na ring mga guro ang nandito ngayon sa paaralan. Kasi ito lang yung kaisa-isang paaralan dito sa Pasig City na inaasahang magkakaroon ng 3 shift ng pasok. Mamaya nga magkakaroon ng pagbisita dito para sa inspeksyon itong si Deputy Secretary Brother Armin Luistro. Siyempre, antabayanan din natin itong gagawing pamimigay ng libreng school supplies at libreng umagahan ng unang hirit sa mga mag-aaral. At yan muna ang latest mula dito sa Pasig City. Igan? Maraming salamat, Mab Gonzales. Samantala, alamin po natin ang pinakahuling ulat panahon mula naman sa GMA Weather. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Patuloy na pong kumikilos palayo ng bansa ang bagyong Ambo at sa satellite image mula naman sa Weather Central makikita po ang bagyo. At base sa 5 a.m. forecast ng bagyo, nasa 380 kilometers na ito silangan ng Basco, Batanes. Tinatahak po nito ang direksyon papuntang north-northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahan pong bukas ng gabi ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Wala na rin pong nakataas na storm signal at wala na rin pong banta sa bansa. Gayunman, binabantayan na rin po ngayon ng pag-asa ang isang panibagong namumuong sama na naman ng panahon na kanilhong namataan sa layong 870 kilometers east ng southern Mindanao. Samantala, magiging maulan pa rin po ang panahon sa natitirang bahagi naman ng Luzon, kabilang na po ang Metro Manila, dulot pa rin ng hanging habagat. Bahagyang maulap na kalangitan naman ang mararanasan sa Kalakhang, Visayas. Gayon din po sa buong Mindanao. Kahit po malayo sa bagyo, may mga posibilidad pa rin pong makaranas naman ng pag-ulan ang iba't ibang lalawigan sa bansa. At dahil balik eskwela na po tayo ngayong araw, sa mga nanay, huwag pong kalimutang isama sa